Galit na tanong ni Sal, sino ang gumawa nito sa'yo? Tumingin si Sohan sa kanya at sumagot, mga master ko. Nagulat si Sal, mga master mo. Marami sila. Anong klaseng master ang gumagawa nito sa kanilang disipulo? Huminga ng malalim si Sohan at sumagot, ayos lang. Sa tingin ng isang martial artist na galing sa kilalang Mount HCT ng Orthodox faction, ano ang palagay mo sa katawan ko? Si Sal, kapag naabot mo ang isang partikular na antas ng martial arts, ang chi ay nagsisimulang magkaroon ng kulay kapag ito'y nagmamanifest, tulad ng sa Purple Cloud Divine Arts na naglalabas ng kulay ng paglubog ng araw. Si Sohan at nagsabi, alam ko yan. Nagpatuloy si Sal, kung i-assume natin na kulay abo ang chi mo, ang kulay abong ito ay parang halo ng itim na nakal-alasong enerhiya at puting neutralizer. Para bang nasugatan ng energy core mo ng maraming beses, ngunit hindi ko maintindihan kung paano ito gumaling. Nabugbog ka ng malala at saka gumaling ng paulit-ulit. Naalala ni Sohan noong bata pa siya, nasugatan siya at ginamo ng kanyang master, kaya ngumiti siya, tama yan. Galit na tinitigan ni Sal si Sohan, pinipigilan ang kanyang galit. Tumingin si Sohan sa kanyang kamay at ngumiti, tuloy mo lang. Sinabi ni Sal, ang energy core mo ay napapalibutan ng nakal-alasong enerhiya at neutralizer, at hindi ka paganap na gumagaling sa lason. Paulit-ulit na nabubuhay ang nakal-alasong enerhiya at dinidetoxify. Sa tingin ko, ang dalawang bagay na yun ang nakakaapekto sa daloy ng chi mo, kaya masakit kapag sinusubukan mong mag-ipon ng enerhiya. Tumingin si Sohan sa kanya nang nalilito, sino ang mga master mo? Sumagot si Sohan, sino pa? Ang Demon Immortal. Huminga ng malalim si Sal at nagsabi, oo nga, sila lang ang gagawa ng ganitong bagay. Kaya kitang gamutin. Posible yan, kung matutunaw ko ang mga nakal-alasong material gamit ang purong enerhiya mula sa loob. Nalilito si Sohan, marami na akong narinig na ganyan mula sa aking master, pero parang teorya lang yan. Sinabi ni Sal, sa Orthodox faction, may tinatawag na 3 Great Divine Arts. Ang Yinjing, ang Wudang Sect's Tai Yin Yang Arts, at ang Mount H Sect's Purple Cloud Divine Arts na natutunan ko. Tumingin si Sohan sa kanya at nagtanong, ano ang gusto mong sabihin? Sumagot si Sal, aayusin kita. Gagawin kitang bagong tao. Tumango si Sohan at ngumiti, hindi sapat ang internal energy mo. Galit na tinignan siya ni Sal. At malakas na sinabi ni Sal, subukan man lang natin. Ngumiti si Sohan at sumagot, hindi ito gagana. Kung maayos, matagal nang ginawa yan ng aking master o ng immortal physician. Galit na sumagot si Sal, hindi. Yung dalawa ay galing sa unorthodox faction. Ang katawan mo ay magulo. Kailangan itong gamutin gamit ang mga teknik ng orthodox faction at hindi magkakaroon ng kahit anong epekto. Kung hindi ako, magdadala ako ng isang martial artist mula sa Wudang sect o isang nakamaster ng Yinjing. O kaya sumama ka sa akin sa Wudang at magdadala tayo ng isa papunta sa Shaolin. Hindi ba't 3 tao ay sapat na? Tumingin sa kanya si Sohan na tila naguguluhan. Galit na sumigaw si Sal, ano ba ang sinasabi mo? Huminga ng malalim si Sohan at sumuko, sige, sige na. Biglang binigwasan ni Sal si Sohan sa ulo at galit na sumigaw, anong ibig mong sabihin na sige? Tarantado ka. Tumingin si Sohan sa kanya na tila naguguluhan, ano? Galit na sinabi ni Sal, huwag mo lang daanin sa pag-iwas. Ngumiti si Sohan at nagsimulang tumawa. Galit na sinabi ni Sal, huwag kang tumawa. Narinig ng mga tauhan ni Sohan ang kanilang mga boses at tila nalilito. Biglang sumigaw ang isang lalaki, alliance leader. Narito ang Jangan sect. Lumingon si Sohan at tumingin sa kanila. Nagtanong si Sal, Jangan sect. Sumagot si Sohan, bakit? Ngumiti si Sal at sinabi, nagkaroon ako ng alitan sa kanilang mga disipulo. Bumaba ng hagdan si Sohan at sinabi, sumama ka sa akin. Tumayo sila ni Sal sa harap ng mga miyembro ng Jangan sect. Ang pangalan ng pinuno ng Jangan sect ay Lim Huan, at sinabi niya, Alliance Leader Jin, mabuti at hindi kami huli. Nagtiklop ng mga kamay si Sohan at sinabi, Elder Lim, tiyak na mahaba ang inyong biyahe para makarating dito. Ngumiti si Lim at sumagot, kaunti lang kami, pero makakatulong pa rin kami. Tumingin si Sohan sa kanya at sinabi, para bang libu-libong sundalo ang dumating. Nagkatinginan sila at ngumiti. Sinabi ni Sohan, naghihintay kami sa inyo dahil nais humingi ng paumanhin ng disciple ng Mount HK na ito sa inyo pagdating ninyo. Nagulat si Sal at nagtanong ng nalilito, paumanhin. Naisip ni Sal ng galit, ano bang pinagsasasabi mo?
Tumingin si Sohan kay Sal at tinanong ng nakangiti, anong ginagawa mo? Nagtiklop ng kamay si Sal at ngumiti, hello, Lim Sunbay Nim. Ako si Jin Sal. Tumingin si Lim sa kanya at sinabi, nauna ka pa sa akin. Tumingin muli si Lim kay Sal at nagtanong, nandito ba ang master mo? Ngumiti si Sal at sumagot, hindi, ako ang namumuno ngayon. Sinabi ni Lim, naiintindihan ko. Mabuti at nandito ka. Tiyak na kampante ang alliance leader na nandito ang isang respetadong tao mula sa Mount H sect. Natawa ng bahagya si Sal at sinabing, masyado kang mabait. Tinanong siya ni Lim, hindi mo naman siguro lalabanan ang mga disipulo ko dito, hindi ba? Galit ang hitsura ng mga disipulo ni Lim. Sumagot si Sal, hindi kailanman. Narito kami para tulungan si troop leader. Ibig sabihin, si alliance leader Jin. Tumingin si Sohan kay Lim at nagsabi, tara na, gagabayan kita. Sumang-ayon si Sal, sige. Tumingin si Sal sa mga miyembro ng Jangan sect at ngumiti, masarap kayong makita ulit. Galit na sumagot ang mga disipulo, talaga bang masarap kang makita, Sal Sunbay? Isa pang disipulo ang nagsabi, masarap kang makita, Sal. Natawa si Sal at tinanong, tara na? Tumakbo si Sal at sumabay kina Sohan at Lim. Tinanong niya si Sohan, alliance leader, may dahilan ba para dito? Sumagot si Sohan, balak kong likhain ng Mystic Lunar Alliance, anuman ang pagkakaiba ng Orthodox o Unorthodox faction. Mayroon na akong left guardian. Tumingin si Sohan kay Sal at ngumiti, pero kulang ako ng right guardian. Naguguluhan si Sal at nagtanong sa sarili, tinutukoy niya ba ako para maging right guardian? Ngumiti ng matalim si Sohan kay Sal. Galit na nag-isip si Sal, ano ba ito? Tumingin si Lim sa kanilang dalawa at nagtanong, magkakilala ba kayo? Sumagot si Sohan, oo, magkapatid kami. Nagulat si Lim, magkapatid kayong dalawa. Sumagot si Sohan ng nakangiti, oo nga. Lahat ay naguluhan habang nakatingin sa kanila. Nakaupo si Sohan sa isang silid, at may mesa sa harapan niya. May isang lalaki na nakatayo malapit sa kanya, at isa pang lalaki ang nakatayo sa harap niya. Tinupi ni Sohan ang papel at tumingin sa lalaki, anong tungkol sa lugar ng pagpupulong? Sumagot ang lalaki, sinabi na parehong Tianggan at sa loob ng mga pader ay ayos. Sinabi ni Sohan, sabihin sa kanya na magpunta sa Chongon Changi Lake. Sumagot ang lalaki, opo, Ginoo. May limitasyon ba sa bilang ng mga tao na papayagan? Ngumiti si Sohan, walang saysay ang magtakda ng ganoong bagay. Sabihin mo sa kanya na siya ang magpasya. Yumuko ang lalaki at sumagot, opo, Ginoo. Lumabas siya ng silid at isinara ang pinto. Tumingin si Sohan sa lalaking nakatayo malapit sa kanya at sinabi, tinatawag natin itong pagpupulong, pero tiyak na labanan ng mga pinuno ang mangyayari. Sa palagay ko, ganoon siya Katie wala na mananalo siya. Tumingin ang naguguluhan ang faction leader Go. Sinabi muli ni Sohan, hindi man lang nila tinanong kung buhay pa ba ang ikatlong anak nila. Sumagot si faction leader Go, iyan din ang iniisip ko. Tumingin si Sohan sa kanya at nagtanong, may mensahe ba mula sa hub o hudang? Sumagot si Go, wala pa. Tahimik na iniisip ni Sohan, kung narito ang udang, wala sigurong magiging problema. Kahit pa dumating ang pinuno ng culto ng White Heaven Demonic Cult sa tabi ng ilog malapit sa inn, nakatayo si Sohan at ang kanyang mga tauhan sa likuran, mukhang may hinihintay sila. Lumapit si Sal kay Sohan at tinawag siya. Tumingin si Sohan sa kanya, nasuot ang uniforme ng Unorthodox faction, at ngumiti, bagay sa'yo yan. Sumagot si Sal, kailangan kong magmukhang pinuno ng Unorthodox faction ngayon. Tumingin si Sohan sa kanya at ngumiti, oo, manatili ka sa tabi ng mga leader. Nagsalita si Sal, medyo nag-aalala, mag-ingat ka, Hyang. Ngumiti si Sohan at sinabing, sige lang. Si Sang ay nakatayo sa kaliwa ni Sohan, at nagtititigan sila habang naaalala ang kanilang naunang pag-uusap. Magkasama silang nag-iisa noon at tinanong ni Sohan, Berserk Demon Sunbay, anong gagawin mo kung mamatay ako? Naguguluhan si Sang at tinanong, ano? Sinabi ni Sohan, tinanong kita dahil baka kailangan kong isakripisyo ang buhay ko kung dumating ang pinuno ng kulto. Galit na nagtanong si Sang, sinasabi mo bang hindi mo isinugol ang buhay mo nung lumaban ka sa akin? Hindi sinagot ni Sohan ang tanong at ngumiti ng mapanukso, ano sa tingin mo? Galit na tumingin si Sang sa kanya. Muling nagsalita si Sohan, balak kong maging una sa labanan kung magkalabanan man. Galit na tanong ni Sang, gusto mong ikaw ang unang mamatay, gayong ikaw ang alliance leader. Ngumiti si Sohan at sinabing, kahit mamatay ako,
Mamamatay akong nakikipaglaban bilang bahagi ng unorthodox faction hanggang sa huli. Ikaw, nagulat si Sang habang tumingin si Sohan sa kanya mula sa gilid ng mata. Inis na nag-exhale si Sang nang biglang sumigaw ang isang lalaki, dumarating na sila. Pumasok ang mga miyembro ng White Heaven Demonic Cult sa inn at pumwesto sa itaas na palapag. Sina Sang, Qual, at ang iba pa ay galit na nakatingin sa kanila. Pinangunahan ni Chanek ang grupo at kasunod niya sina Kino at iba pang mga leader. Tumayo sila sa harap ni Sohan at ng mga miyembro ng unorthodox faction. Tumingin si Chanek kay Sohan at nagtanong, ikaw ba si Alliance Leader Jean? Tiningnan ni Sohan ang mga miyembro ng White Heaven Demonic Cult at inisip, hindi ko nakikita ang pinuno ng culto, pero marami dito ang mga eksperto sa martial arts. Tumingin si Sohan sa kanyang mga tauhan at iniutos na magbigay daan. Lumakad siya sa gitna nila at umupo, habang ang kanyang mga tauhan ay nakatingin sa mga miyembro ng White Heaven Demonic Cult nang may mapanuksong ngiti. Tumingin si Sohan kay Chanek at sinabing, tuloy ka. Naguguluhan si Chanek, ngunit pumasok at umupo sa harap ni Sohan. Sinabi niya, ako si Chanek, ang Vice Cult Leader ng White Heaven Demonic Cult. Ngumiti si Sohan at sinabing, so, ikaw pala ang Vice Cult Leader. Galit na tanong ni Chanek, nasaan ang kapatid ko? Sumagot si Sohan, nagpatigas siya ng sarili. Galit na tanong ni Chanek, ano? Itinuro ni Sohan si Chanen at sinabi, nandyan ang kapatid mo. Ginawa niya ang sarili niyang estatwa. Tumingin si Chanbik kay Chanen at sinabing, mukhang hindi niya kinaya ang sarili niyang teknik. Inisip ni Sohan, napakalakas niya, marahil dahil siya ang vice leader. Balak ko sana siyang salakayin kapag nawala ang atensyon niya sa akin, pero hindi siya nagbibigay ng pagkakataon. Ngumiti si Chanek at sinabing, Alliance Leader Jean, inakala kong gagawa ka ng diskarte, pero ikaw mismo ang pumunta rito. Nagmumuni-muni si Sohan at naisip, talaga namang nabigo akong subukan ang kahit anong bagay. Ngumiti siya habang iniisip ang tungkol kay Hyun. Sinabi ni Chanek, ang pagkamatay ng aking kapatid ay isang personal na vendetta. Kaya sa ngayon, magsisilita ako bilang Vice Cult Leader. Hindi mo kami mapipigilan sa mga inihanda mo. Kung dumating sa labanan, mayroon kaming kalamangan, kahit na mga leader lang ang naglalaban. Wala akong nakikitang paraan para manalo kayo. Ang culto ay mayroong makapangyarihang puwersa. Galit na sinabi ni Chanek, isipin mo ang mga magiging bunga. Kahit matapos ang laban na ito sa pagkatalo ng parehong panig, tapos na ang lahat para sa Chang'an sa sandaling dumating ang pinuno ng culto kasama ang kanyang elite force. Tumingin si Sohan sa kanya at nagtanong, ano ang gusto mong sabihin? Sumagot si Chanek, ibigay mo sa amin ang Shanki Unorthodox faction habang maayos pa kayo. Iingatan ko ang iyong buhay at papayagan kitang pangasiwaan sila. Tumingin si Sohan sa kanya at ngumiti, magaling ka sa mga salita, hindi ka tulad ng kapatid mo. Mahigpit na hinawakan ni Chanbik ang upuan at galit na nagtanong, mas mabuti pang itigil mo ang pag-usapan si Chanan. Ngumiti si Sohan at sinabing, Vice Cult Leader, hindi ako nag-aalala para bukas. Nagtataka si Chanek at nagtanong, bakit? Sagot ni Sohan, hindi ko alam kung anong mga plano mayroon ka, pero ang pagsasabi mong ay i-enjoy ko ang buhay ng isang taong walang pakialam kung ano ang mangyayari kinabukasan ay kalokohan. Naguguluhan si Chanbik sa sinabi ni Sohan, kaya't muli niyang sinagot, kung gusto mong makuha ang Shanki Unorthodox faction, kailangan mo akong patayin dito. Galit na tumingin si Chanek kay Sohan. Nakatayo silang magkatapat, at sinabi ni Sohan, magpatawag ako ng rotational battle sa mga leader. Kung ito ay isang paraan kung saan naglalaban-laban ang mga tao sa kanilang mga turno. Tumingin si Chanek sa kanya at nagtanong ng may ngiti, talaga bang seryoso ka? Sagot ni Sohan, base sa iyong ekspresyon, mukhang minamaliit mo ang mga master sa aking panig. Galit na sinabi ni Chanbik, sa totoo lang, hindi sila mukhang marami. Ngumiti si Sohan sa kanyang iniisip at sinabi, kung sa tingin mo ganyan, gagawin kong mas malakas sila kaysa dati. Galit na tanong ni Chanbik, anong kalokohan yan? Sagot ni Sohan, ikaw ang magiging unang kalaban ko. Naguguluhan ang mga tauhan ni Sohan. Galit na tinanong ni Chanek, paano ang paglabas mo ang kaugnayan sa pagpapalakas sa kanila? Sabi ni Sohan na may ngiti, lalaban ako hanggang sa mamatay. Hindi ba magiging mahina ang inyong mga puwersa pagkatapos na makaharap ako? Galit na tumingin si Chanek kay Sohan. Tinutukan ni Sohan si Chanek at sinabi, lahat kayo at ang unorthodox faction ay magsisimulang lumaban matapos masaksihan ang aking pagkamatay.
Nagulat ang mga tauhan ni Sohan at ang mga miyembro ng White Heaven Demonic Cult sa sinabi ni Sohan. Tinanong ni Sohan si Chanbik, Vice Cult Leader, ikaw ba ang magiging unang kalaban ko? Nagulat si Chanek at nagtanong, talaga bang seryoso ka? Tumayo si Sohan at sinabi, pumasok kayo sa aking unorthodox faction, kaya't wala na tayong bukas. Tumayo rin si Chanbik at itinaas ang kamay sa likod niya. Galit na sinabi, Troop Leader Jin, pagsisisihan mo ito. Lumabas siya mula sa silid ng inn at tumayo sa labas, ang kanyang mga mata ay naging pula sa galit. Nag-alala ang mga tauhan ni Sohan at iniisip, ang bilis niya. Sinabi ni Chanek, Demonic Troop Leader, ang lalaking may kayumangging buhok ay ang Demonic Troop Leader. Nakatayo si Jumo sa likuran ni Chanbik at sinabi, Vice Cult Leader. Tumingin si Chanbik sa kanya ng galit at sinabing, dalhin sa akin ang ulo ni Jin Sohan. Sumagot si Jumo, naiintindihan, at naglakad patungo sa mga miyembro ng unorthodox faction. Tumingin si Sang kay Jumo at sinabi ng may masayang ngiti, mukhang ako ang makakalaban sa pilyong ito. Lumabas si Sohan mula sa inn at naglakad patungo kay Sang. Tumingin siya sa kanya at sinabi, Left Guardian, pumasok ka. Tinanong ni Sang, talaga bang ikaw ang mauunang makaharap sa kanila? Sumagot si Sohan, ayokong maging katulad ng demonic cult na nagpapadala ng kanilang mga tauhan upang mamatay muna. Nakatayo si Sohan sa harap ng demonic troop leader. Tumawa si Sang ng malakas at sinabing, mabuti. Kung sino man ang makikialam sa laban, puputulan ko sila. Naguluhan ang mga miyembro ng White Heaven Demonic Cult. Sinabi ng demonic troop leader, talagang puno ng tiwala ang inyong unorthodox faction. Ako si Jumo, ang pinakamababang ranggo sa culto. Tumingin si Sohan sa kanya at sinabi, mukha ka namang pinakamababang ranggo. Galit na tumingin si Jumo sa kanya. Tinanong ni Sohan, pinilit ka bang lumabas o lumabas ka dahil tiwala ka? Sabi ni Sohan, basta't ayaw mong mamatay, lumuhad ka sa tabi ni Samnom doon. Galit na tumingin si Jumo sa kanya. Kinuha niya ang kanyang espada mula sa sword shield at sinabing, bastardo. Inatake niya si Sohan. Tumingin si Sohan sa kanya at tumalon. Tumama ang espada ni Jumo sa lupa at nabasag ito. Agad na tumingin si Jumo pataas at nakita si Sohan na lumilipad sa hangin. Tumalon din si Jumo sa hangin. Kinuha ni Sohan ang kanyang mga espada at nagsimula silang maglaban sa hangin, umaatake at nagbablock sa isa't isa, at bumagsak sa tabi ng lawa. Patuloy na hinaharang ni Sohan ang mga atake ni Jumo. Tumingin si Jumo sa laban at naisip, anong nangyayari? Hindi naman siya ganoon kalakas. Ang kanyang internal energy ay katulad lamang ng sa akin, at ang bilis ng kanyang blade technique, na dapat ay matalim at mabilis, ay hindi naman ganoon kabilis. Tapusin ko na ito, ngumiti siya ng masama at inatake si Sohan. Nakatayo si Sohan sa dulo ng lawa, at pinapanood sila ni Chanek at lahat ng kanyang mga tauhan ng may malaking interes. Sinabi ng isang tauhan ng White Heaven Demonic Cult, tama ang hinala ko kay Troop Leader Y. Isa pa ang nagsabi, talagang malakas ang Troop Leader Y. Ang Sword Lord ay maingat na nakatingin sa sitwasyon. May nagsabi, Demonic Troop Leader, huwag kang magpabeya. Tumingin si Jumo kay Sohan at nag-isip ng masaya, isang walang silbi na pag-aalala habang siya ay naiipit sa akin at malapit ng mahulog sa lawa. Tumingin si Sohan sa kanya at binasa ang tubig mula sa lawa gamit ang kanyang espada. Tumingin si Jumo sa tubig at itinaas ang kanyang kamay upang pigilan ang tubig. Tumalon si Sohan at inatake siya. Ngunit pinigilan ni Jumo ang atake ni Sohan gamit ang kanyang espada at sinabing, anong petty trick ang nilalaro mo gamit ang tubig? Inilabas niya ang kanyang espada at itinulak si Sohan sa lawa. Nakatayo si Sohan sa lawa at ang kalahating paa niya ay nalubog sa tubig. Tumingin si Jumo sa kanya at sinabing, sumuko ka na. Sa simula pa lang, hindi kailanman makakalaban ang unorthodox faction sa isang pangunahing kulto. Inilabas ni Sohan ang kanyang espada at sinabi, mula sa distansyang ito, hindi mo siya makikita. Tinanong ni Jumo na may ngiti, anong sinasabi mo? Inilabas ni Sohan ang kanyang mga espada at ginawang alon ng tubig, bumuhos ang tubig sa kanya. Itinaas muli ni Jumo ang kanyang kamay at sinabing, napakalaking kalokohan.